So my dear friends, last time na na-vlog natin si SRV 400, nasabi kong siya ang pinakasulit or otherwise best 400cc cruiser na mabibili mo. Nilabas nila ang kanilang bagong QJ Motor SRV 400 VS. And it's not just on the looks, marami tayong mapag-uusapan dito, and ito pa rin ba ang best 400cc cruiser. And performance-wise, it's all because of its new air cleaner na maganda. Yung kanyang itsura, yung tipong modified yung kanyang datingan. Ito ang pinaka-importante sa lahat, aside from all its simpleness. Kasi pag sinabi mong V-twin, iba yung kanyang power delivery, and of course, usually mabagal. But this one on the other hand, built differently. Meron siyang 400cc displacement, liquid cooled, dual overhead cam, and it's having 4 valves each cylinders. Ang maganda dito ay nilakihan yung kanyang radiator. So hindi ka mapapahiya sa long ride nito or if you're stuck on traffic. Trust me, I already had that experience. Naka 6-speed manual siya, belt driven. It's having a 37 British horsepower and 35 Newton meters of torque. Kaya niyang pumalo ng 150 to 160 kilometers per hour. At saka kung titignan mo yung kanyang setup magagandahan ka talaga. Meron siyang 160 mm na ground clearance. Ang kanyang wheelbase, 1,490 mm. Ang kanyang seat height, 700 mm only. And kung 5 feet 6 tall ka tulad ko, so masasabi natin na flat feet and may sobra ba. Ang kanyang handlebar, mataas and komportable para sa long ride. Ang kanyang seating position ganito po. Nasa harapan po banda yung kanyang peg, so medyo relax tayo. Ito yung cruiser na masasabi mong pang long ride talaga. May alam akong doktor na may gusto talaga nito Shoutout sa kanya. Honest, magaan siya. Ang kanyang wet weight, 164 kilograms only. Pinakamagaan na cruiser, expressway legal na mabibili mo, and perhaps pinaka-smooth din siguro kung ira-rides mo ng mabilis. Ang kanyang tangke din, maganda din yung pagkakayari. Naka 13.5 liters po tayo, at saka meron siyang 27 to 33 km per liter. Pwede pa rin pang long ride. Tsaka kung tatanungin nyo si Baldo, my dear friends, para sa akin yung design niya, hindi masyadong dashy or hindi masyadong yung tipong ang nagpapasiklab. Simple lang, pero it has its beauty on its own way. So looks wise tayo pagdating sa kanyang katawan, tsaka sa kanyang pormada, classic na classic pa rin yung kanyang datingan, pero may makikita ka ng hint of modernization. Tsaka kung titignan nyo to, my dear friends, itong cover niya sa kanyang front suspension, ang ganda ng kanyang datingan, yung parang motor sa nilalaro mong game na Final Fantasy. Meron silang different colors na nire-represent, black, red, and green. Pero ang available dito ngayon is itong kanyang silver na maganda talaga yung kanyang itsura. Very minimal ang makikita mong decals katulad nito, which is maganda pa rin ang pagkakayari and napaka-seamless ng kanyang datingan. Kaya ko rin sinabi na may pagka-modernization siya kasi yung decals niya hindi classic yung vibe, pang modern talaga. At saka superb din ang kanyang pintura. Ginawa nila ng emblem instead of sticker just like before. Or just like the 200, which is mas maganda and mas classic na yung kanyang look. Yung kanyang hugis and yung kanyang mga putol, masasabi mo maganda yung pagkakayari. Very less yung nakikita kong plastic, pero ang gaan niya pa rin Gusto ko rin yung datingan niya sa kanyang headlight po. Maganda yung kanyang style, yung kanyang design. Medyo mababa siya ng konti away from the handlebar. Naka all LED po siya. Meron siyang DRL dito sa may gilid and 3 projector lamp
na low beam at saka high beam. Meron siyang hazard, so big bike talaga yung datingan. Yung ilaw sa kanyang likod, maganda pa rin ang pagkakayari. Tsaka kilala nyo naman ako, my dear friends, mahilig tayo sa mga classic look. Kaya para sa akin, panalo talaga tong motorsiklo na to. Actually, pati rin yung kanyang front fender makatok nga. This is plastic. And may connector siya dito na yan. Ito yung metal. At saka kung titignan nyo yung kanilang upuan, panalo po yung pagkakayari. Makapal pa rin, malapad din siya. That is quite good for long ride. Kung aangkas ang babae dito, okay lang naman. I don't think na pwedeng umangkas ang lalaki dito for a long ride. Pero it's up to you guys. At saka in terms of the leather material, maganda po yung pagkakayari. Stitching, okay din. And may branding tayo dito. At saka kung titignan nyo itong katawan na to, ayan o, pwede siyang saddle bag. At saka kung titignan nyo yung kanyang handlebar, sinadya talaga na for comfort and for long ride. Tsaka dito tayo sa kanyang handlebar. Kasi nga isa to sa paborito kong parte. Yung disenyo niya, yung hugis niya, kung paano siya ginawa at saka paano siya gamitin ng rider, maganda talaga yung pagkakayari. Medyo simple lang yung rubber sa kanyang grips. Nalalagyan po ito ng bar and mirror. May adjustability po ang kanyang brake lever at saka clutch lever. And I have to be specific on the switch. Kung titignan nyo, ayun, ang ganda ng kanyang pagkakayari. Pipindutin mo to start. And this one, hazard. Tsaka may button din siya ng TCS dito to remove the traction control system kung gusto mo lang naman ng kamote style. Controls, simplistic, bilog pa rin. They stuck to the classic look kumbaga. And tingnan natin kung may makukuha tayo dito. So, ito yung kanyang pass switch. Pag pinindot natin to, the total odometer, trip A, trip B, and that's it. Yun lang. Busina. Lakas naman po. Turn signals. Uy, may turn signals indicator siya kaliwa at kanan. Tsaka kung titignan mo yung kanyang RPM, maganda din yung kanyang design. Kahit bilog, naka-digital siya at least. And also speed on this part, orasan. Meron siya fuel gauge, so no problem. And all the simplistic things that you will see, it's over here. And wala lang, para sa akin, I can't stop but appreciate the beauty of this bike. So dahil may cover siya ng parang espada ni Cloud Strife dyan, masyadong low-key yung kanyang front suspension na inverted, and nasabi sa akin ng internet na preload adjustable po siya. So at least may adjustability. Tapos may adjustability din tayo sa kanyang dual shock sa may likuran. Maganda yung pagkakayari sa kanyang wheels. Ayan, di naman pinagdamot pagdating sa design. Black and white diamond cut po tayo. Tsaka meron din siyang dual channel ABS. Expected with a QJ motor branding po sa kanyang caliper. 280mm po tayo na single disc sa may harapan. 240mm naman po tayo na single disc sa may likuran. Size ng kanyang gulong sa may harapan, 120, 80, 16. At saka sa may likuran naman, 150, 80, 16. So, 16 siya. Para kanino ba itong motorsiklo na to? Para sa akin, marami itong para kanino eh. Pwede siya sa mga beginner rider, yung mga maiiksi yung kanilang height, mga nasa 5'2 or 5 flat, pwede pa rin. And yung tipong ayaw mabigatan sa pagmumotor, kasi nga isa to sa pinakamagaan na motorsiklo na mabibili mo, T-clutch nga lang. And kung ayaw mo mag-scooter, eto talaga yun. Kasi nga, usually kapag 400cc scooters, umabot ng 170 kilos pataas eh. So, ito, panalo na panalo siya. And kung gusto mo ring makamura, ito din yun. Para sa akin, kung gusto mo rin yung tipong may performance na cruiser, eto din. At saka kung gusto mo ng comfort, panalo din to kasi nga yung ergo niya, hindi mo maikakaila talaga na pang long ride siya. So, ayun my dear friends, kung naghahanap ka ng ganitong motorsiklo and ganitong idea, go visit Bristol Motorcycles of Lanang, Davao City. The only Bristol shop here in Mindanao. 2 years ago, nasabi kong this is the best 400cc cruiser. Hindi mo na kailangan pahabain pa yung oras sa desisyong ito kasi para sa akin, ito pa rin. By the way, link in the description tayo sa kanilang sales. And massive shoutout to Bristol of Lanang, Davao City. Ang kanyang presyo, kung bibilin mo siya ng cash, 269,900 Philippine pesos only. Pero kung uutangin mo, 309,900. So, para sa akin, maganda pa rin yung presyo kung naghahanap ka ng big bike na hindi naman sport, cruiser yung hanap mo, eto po yun. Anyway, let me know in the comment section below what you think about this beautiful bike right here. And if you have violent reactions, you know what to do.
And if you happen to like this kind of video, please give it a thumbs up, share if you must, and subscribe if you haven't already. And Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying, trust the process, and I'll see you in the next.